Isa sa naging kuta ng mga miyembro ng MNLF Miswari faction at taguan ng mga hostage ng salakay ng Zamboanga City noong isang taon ng KGK building. Bakas pa rin dito ang mga iniwan ng bakbakan ng mga militar at ng rebeldeng grupo. May ulat on the spot, si Rafi Tima. Rafi. Sino patuloy yung pag-alala ng mga tiga rito sa Zamboanga sa naganap na pagsalakay dito ng MNLF Miswari faction sa pamamagitan ng isang Solidarity Day sa Rio Hondo kaninang umaga. Patuloy din naman ang paghahanap ng paraan ang mga apektado para muling ibangon ang kanilang buhay. Umpisa pala ng halos 3 linggong Zamboanga siege, isang taon nang nakakaraan. Ang gusaling ito na ang naging simbolo ng ginawang pagsugod ng MNLF Miswari faction. Ang KGK building, isang commercial residential na gusali, ang nagsilbing headquarters ng mga rebelde sa mga unang linggo ng bakbakan. Dito rin nila itinago ang ilan sa kanilang mga hostage. Ito ang isa sa pinakamataas na gusali sa kahabaan ng Luzda Street, kaya dito rin pumwesto ang mga sniper ng MNLF Miswari faction. Dahilan para pulbusin ito ng bala ng militar. Ito na ngayon ang itsura ng KGK building. Mula sa labas, halos walang ganong ipinagbago ang itsura nito. Ang mga butas ng bala, lalo na sa pinakamataas na palapag nito, kitang-kita pa. Ang watawat na inilagay dito ng mga sundalo bilang simbolo ng kanilang pagkubkob sa kuta ng mga rebelde, naroon pa rin. Pero mapapansin din ang paunti-unting pagsasayo sa gusali. Ang malaking butas na dulot ng machine gun fire mula sa militar, tinakpan na ng semento. Pero sa unang palapag ng gusali makikita ang pinakamalaking pagbabago. Meron ng isang maliit na tindahan ng bigas at sari-sari store, isang pamilya na rin ang nakatira dito. Ayon sa 14 na taong gulang na si Zina, lumipat sila dito para 1 linggo pa lang nakakaraan matapos mabalita ang pinarerenta nito ng may-ari. Hindi na raw kasi nila matiis ang hirap ng buhay sa evacuation center sa Grandstand, kaya nagpakasakali na silang lumipat dito. Nawala na kasi bahay namin doon sa Rio Hondo. Wala na talaga. Nasunog lahat. Kahit mga gamit namin, mga bago, wala talaga. Pinili na lang daw nilang unit na may pinakakonting sira. Sa ikalawang palapag, natatakpan na ang mga butas ng bala, bagamat may mangilan-ilan pa rin hindi nasisemento. Ang malalaking butas sa unang palapag, natakpan na. Hindi naman daw nila natatakot, bagamat marami ang namatay dito. Nag-business na rin kayo para may pangkabuhayan? Yes, opo. Para maano din namin yung mga pag-eskwela namin, matugunan namin. Ang kahaba ng lustre malinis na. Katunayan, ang mga nasunog na kabahayan sa isang bahagi ng kalye natanggal na bilang paghahanda sa pagtatayo ng mga bagong kabahayan. Palalaparin na rin umano ang kalsadang ito na dati ay napakasikip. Ang mosque sa tapat ng KGK building, isa sa mga unang naipaayos at ngayon ay ginagamit na. Pero ang ilan sa mga residenteng pinili na lang na mabigyan ng material sa pagpapagawa ng bahay ay nagrereklamo. Ang 30,000 pisong halaga ng kahoy, yero, semento at graba na ibinigay sa ilalim ng Home Materials Assistance Program, substandard daw. Ang mga kahoy lubhang marupok. Ito ba ang re-rebuild? Ang yero naman na sinasabing 26 kahit sa gauge, kulungan ng mga manok, hindi pwede ito. Ang yero naman na sinasabing 26 gauge ay lubhang napakanipis at tila ang mas mahabang 31 gauge lamang ang ibinigay sa kanila. Si Roland nahulog na nga daw sa ginagawa niyang bahay matapos bumigay ang ginagawa niyang bubong dahil sa rupok ng mga ipinamigay na kahoy at yero. Ito ba ang re-rebuild? Hindi pwede. Kahit sa kulungan ng mga manok, hindi pwede ito. Dapat magbigay man, maraming salamat nagbigay sa amin. Pero sana yung tamang kahoy na binigay sa amin. Paliwanag ng National Housing Authority dito sa Zamboanga, sa isang construction company dito sa Zamboanga galing ang mga materyales. Wala pa naman daw lumalapit sa kanila para magreklamo. Pwede naman daw ipapalit ang mga substandard na materyales na sa pinagkunan nilang warehouse. At panawagan ng NHA sa mga kaparehong problema ng substandard na materyales ay lumapit lamang sa kanila para ito nga ay mapapalitan. Titingnan din daw nila kung lahat ba ng ipinamigay na materyales ay kapareho ng ating mga nakita para maseta nila ang mga supplier ng mga naturang materyales. Chino? Maraming salamat, Rafi Tima.